God. So sa lahat po ng sumagot na it is enough. It is enough for you na na yun po, sapat po ang salita at Holy Spirit enable for you na makapaghayo, di ba? It is not enough. It is not enough. Yes, you have the Word and you have the Holy Spirit. But where the Holy Spirit dwell, kung hindi ka kikilos? God, the living Word, and the living God need you. Amen? So it's not enough. You know the Word, you have the Holy Spirit, but these both need you. Amen po ba? Now we have enough. Okay? Now we have enough. Okay? Thank you, Jesus. You, the Word, and the Holy Spirit, then you're ready. Amen? So, purihin po ang Panginoon. And I hope and I pray I break that. No? Na na-break ko yon sa mind ninyo. That Word is enough. The Holy Spirit is enough. But God needs you. He is He choose you to be His habitant. Amen? Diba? Pinili kanyang tirahan. Diba? The Old Testament said that, I am with you. I am with you. Nung nabubuhay si Jesus Christ, ang sinabi niya sa kanyang mga alagad, diba? When the Holy Spirit is with you. Nung naghahayag ng mga salita, yung mga disciple niya noon, diba? Diba? Sinasabi niya, the Holy Spirit is with you. Diba? Kasama nila, kaya sila nakakapaghaya. But I'm going to leave you. Jesus said, I'm going to leave you. And I give you the power to comfort you, to help you. There is you. You have part. Right? May part ka dito, kapatid. May part ka dito. There is you. God used you. And God wanted to use you. And He chose you. Why you? Why you? Bakit ikaw? Diba? Pati hindi na lang yung ibon. Hindi na lang yung puno. Hindi na lang yung iba. Diba? Minsan mas may isip pa yung langgam. Amen? Why you? There is special doon sa why you. Hindi ko rin masasagot yun. Kasi He is God. Pero gusto niyang sabihin sa pamamagitan ng bibig ko, anak, I choose you. Hindi yung amo mo yung pinili ko. Hindi yung kapitbahay mo yung pinili ko. But why you? Bakit ikaw? Can you feel how special you are? Bakit ikaw? Sa dami ng tao sa mundo, bakit ikaw? Sa dami ng nalilinlang sa mundo, Hinduism, mga Chinese, di ba? Iba-iba. But the Holy Spirit choose you. Doon pa lang blessed ka na. Amen? Because where the Spirit, there is freedom. Where the Spirit, there is power. Where the Spirit is, there is salvation. Sabi ng Lord, you cannot face me without the Holy Spirit. You cannot go to heaven without the Holy Spirit. So never ka dapat makikipagdebate sa Holy Spirit because He is the best debater. Do you believe? How many of you na nakikipagdebate sa Diyos and at the end, yumuko ka lang and said, yes, Lord, you're right. At mali ako. God is the best debater. Walang nanalo sa Kanya. Kahit pinakamataas na priest, kahit pinakamataas na Roman, kahit nga yung isa nagtanong pa, 'di ba, sa John 3. Ano yung sinasabi mo? Na born again. Pero pinakamataas siya. Sabi ni Lord, pinakamataas ka pa naman, hindi mo alam. Sabi niya sa kay Nicodemo. Amen? 'Di ba? Kaya we need to have wisdom.
na nagmumula sa Panginoon. And He need you. Okay? So, ang consistent prayer daw po and devotion to the Word develop your prayer. Amen? Sabi niya dito, yung Word is not only for reading, but you have understand how God communicating in you. In you. Sinasabi ko na in you. He is not with you. He is not upon you. It's in you. Amen? Nung umalis na si Jesus Christ, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. You are the habitat. Habitant, ibig sabihin, temple, tahanan. You are. You are. Di ba po? Nasa atin ang Lord. Kaya niya tinuturuan. Gusto niya matuto tayo. After ba nun, tapos na? After ba na natanggap mo yung salvation, yung pagtanggap mo sa Panginoon, sino nakaranas sa inyo pagtanggap mo sa Lord? Di ka naman agad nagbago eh. Di ba? You need the progress. You need the persistence. Amen? The Holy Spirit is powerful, pero ang laman mahina. Sabi dun sa verse natin. Di ba? Kaya nga 3 beses, biruin nyo, ilan sa inyo? Di ba? Yung gustong manalangin pag umaga tapos nakakatulog ulit. I am. Nung nag-prayer chain tayo, inaamin ko po, I never make perfect. Hindi ko, nung nag 7 days tayo, di ba? Hindi ko na perfect yon. Pero nag-progress ako. Natuto ako. Amen? So God want to teach us, di ba, na mag-build ng foundation right now. Gusto ng Diyos ma-build yung root mo. To go deeper. Diba? To draw yourself closer to the Lord like the song. Diba? Pati yung song na binigay na wisdom ng Lord kay Nanay Andrea, yung binigay na song, Lead Me Lord. Then if you want to lead by God, you want to lead by the Spirit, you have to obey. Amen? So ito yung parang spiritual pero practical yung itinuturo ng Panginoon. Diba? Pag sinabi daw pong practical, ito yung sumusukat ng naglilid sa buhay mo. Diba? Kasi we are living by flesh. Diba? Tapos meron tayong kailangang spiritual na maging balance. Pero dito tuturuan tayo. Walang pakialam yung Panginoon kung gaano kadami regalo mo kasi siya nagbigay nun sa'yo. Amen? But most of us, sabi ng Panginoon, anak, yung mga believers ngayon, they are more interested in prophetic, they are most interested in gifting, they are most interested, di ba, sa mga bagay na spiritual. Sabi ng Panginoon, di ba? But that is nothing without character. It is nothing without character, sabi ng Diyos, di ba? Kasi kailangan, kapag meron kang spiritual gift, naniniwala ba kayo na mas makapangyarihan pa rin ang fruit? Amen? Mas makapangyarihan pa rin ang prutas ng banal na espiritu. Kasi ang spiritual gift, there are supernatural, kusa yung lahlaban. But without the fruit, you are nothing. Even you have the spiritual gift. Amen? Yung spiritual gift, mapapabilib mo. Yung ibang tao. Yes, magaling kang mag-speech. Magaling ka, marami kang knowledge, marami ka kasing binabasang libro. Diba? But the only thing is you only need Bible. You only need Bible to be more spiritual. That is the authority. You don't need opinion of other people. You just need the Bible. Diba? Magsisend ang Diyos na maglilid sa'yo. Diba? Mga authorized na tao na maglilid sa'yo. That's why we have pastors because God is organized. Bago ka pa pinanganak, lahat ng bagay sa mundo dito, sininop ng Diyos. Because He is sovereign. Amen? So, pati ang, sabi niya, pati dito yung character, di ba? Even you have those, sabi niya, even you have those gifts. Sige, may vision ka, nag-speaking of tongue ka, anong halaga nun kung wala kang attitude? Kung wala kang character, kung hindi nakikita yung humility, kung hindi nakikita sa'yo yung character. What is the use?
Diba? You have the gift. But what is the gain? What is the gain, kapatid? Do you think you have gain kapag gano'n ang karakter natin? So, number one, commit to discipline. Commit yourself to discipline. God needs you. And it is written. It is written. By word, you are the temple of the Lord. Diba? Ito yung spiritual maturity na gustong matutunan sa atin ng Panginoon. Amen? Commit by discipline. Commit by discipline yourself. Ako ba? Ako ba ang magtuturo nun sa'yo? Diba? Pwedeng gamitin ng Lord yung bibig ko, but it's your choice. It's your decision. Amen? It's my decision. Walang makakapilit sa'yo. Diba? Kung ayaw mo. Katulad nila Pedro, diba? Kung yung katawan nila mahina at yung flesh nila ang nagtatawag sa kanilang matulog, then who will do? Sino ang gagawa ng gustong ipagawa ng Diyos? Sino ang mananalangin kung walang katawan na nananalangin? Who do you think will do that? Yes, the Holy Spirit will give you desire na manalangin. Eh kung ayaw naman mong piliin na manalangin, then who will do it? Yung langgam? Yung nanay mo? Yes, nagdadasal ka ng nanay mo. But hindi ka haharap sa Diyos na kasama ang nanay mo? Hindi ka haharap sa Diyos na kasama si Pastor? Hindi ka haharap sa Diyos na kasama si Ate Beverly? Hindi ka haharap sa Diyos na kasama si Nanay Andrea? It's only you. Only you. Commit discipline. Sabi ng Lord, anak, maging disiplinado kayo. Amen? Sabi niya, yung daily routine ninyo, yung daily habit ninyo, how you walk with me. Kung ang daily routine natin is nasa manda pa rin, paano daw natin tinatawag that we are believers of the Lord? Amen? Ito yung namimiss ng lahat ng mga believers, anak. Ito yung nakakaligtaan ng mga believers. Sabi niya, na ang akala ninyo, ang Holy Spirit, ang kikilos sa lahat ng bagay. Yes, it is, but I need you. I need you. Holy Spirit will teach you. Holy Spirit will give you desire. Holy Spirit wants you. You. Pero ang tanong, do you want Holy Spirit? Do you want to feel really by the Holy Spirit? Do you need the Holy Spirit? And God asking you, do you need me? Do you need me? Are you enough? Enough ka na ba? Diba? Ano yung sinusunog mo sa altar mo? Ano yung sinusurrender mo sa Lord? Kaya mo na ba yung sarili mo? Without Holy Spirit? Are you enough with your own wisdom? Do you want me? Yun yung tinatanong ng Lord ngayon. Do you want me? Do you really need me? Kissing! Kissing ka na? Commit discipline. Wala pong ibang magdidesisyon para sa'yo at para sa akin, kundi ikaw. Holy Spirit never touch your decision. Holy Spirit will not force you. Holy Spirit will not condemn you. But He will correct you. He will convict you. He will rebuke you. But He will never force you. It's you. Kung anong buhay mo ngayon, kapatid, yan yung pinili mo. Kung anong buhay mo ngayon, yan yung decision mo. Kung nasan ka ngayon, yan yung nilakaran mo. Amen? You desire to pray. You desire the Word. You desire to be closer to the Lord.
Yun yung mga bunga ng desire ng Holy Spirit. It is not you. You know yourself before. Kung merong nakakakilala sa sarili mo, ikaw yun. And you never desire this at all before. You want to sharpen your spiritual gift. I-expand mo yung gasto sa mga tao. Gusto mo siyang i-share because that is the command. That is the desire from the Holy Spirit. Gusto mong magbago. That is the desire of the Holy Spirit. His Spirit is willing. He is very willing. He never say no every time na ang gagawin mo ay mga spiritual things. He will never say no because that desire is from the Holy Spirit itself. It's not from you. The thing is, yung part daw ng spiritual natin, hindi pa naboborn sa Holy Spirit na nasa iyo. Maaaring daw na tinanggap mo yung Holy Spirit, di ba? Pero dahil wala nga nagpa-progress ng agad-agad, nagbago ka na, walang ganon. But you have to desire, kapatid. You have to desire. Kailangan mong sabihin sa sarili mo na, yes, gusto mo lumago. Paano ka lalago kung wala ka namang ginagawa? Yes, marami kang panaginip. Ganito, interesado ka anong meaning ng panaginip mo. Wala ka namang babad sa salita. How do you know the will of the Lord? Kung di ka naman nagbabasa. Nakikinig ka na lang sa opinion ng tao, sa opinion ng ibang tao, na hindi mo nga nakitang nagbasa ng Bible kahit minsan. Maraming taong knowledgeable, kapatid. But you will never compare the wisdom of God to the opinion of people. That's why God transform mind and transform heart. You cannot trust your heart. Ilang beses kang nililinlang ng puso mo. How many times God tell you that your heart is cheater? Your heart is mandaraya. But you still trusting your heart. And sometimes you neglect the word because of your feelings, because of your emotion. But God said, you're my temple. You're my body. And your body is not yours at all. Do you understand? Do you understand that your temple is your body is the temple of God? Sinasabi ng Lord, anak, alam mo ba na yung katawan mo, since na sumurrender ka sa akin, is my temple? It's not yours at all. Your eyes, your mouth, your ears, your body. How many of you here na nandito kayo sa gawain ng Panginoon, pero nakikipag-sex kayo sa online? How many of you na nandito kayo sa gawain ng Panginoon and God wants you to talk to Him na mag-pray sa Kanya but you are busy sa mga boyfriend ninyo? Na nileleglect natin yung gusto ng Diyos. How many of you na sinasabi ninyo na believers kayo but you're touching your body which is not yours at all? Wala nang sa'yo. Sabi ng Lord, it is not you. Amen? So you need to discipline to don't do carnal things sa katawan mo. How many of you, nasabi ng Lord, may plano ako sa'yo, anak. Plan to prosper you. Plan to give you hope. Plan to save you. Pero may plano ka pa rin. That's not surrendering. Iba pa rin yung plano mo sa plano ng Lord sa buhay mo. Ilang sa inyo dito, yung nagdidesisyon ka na this is the man for me. Diba? Ito yung tao para sa akin. But it's not the timing of the Lord. God gave you time. God gave time 24 hours.
Binigay niya po yung oras sa atin ng 24 hours, but it is you. Paano mo kinokonsume yun? Yung foundation ng oras na binigay ng Lord, it is a gift. Time is a gift. But it's not your time. Sabi ni Lord, it is not your time. It's my time. I am yours. You are mine. But why you're not listening to my time? My purpose, my plan. Amen? I want to mold you. Pero sa iba pa rin. Sa iba pa rin daw tayo nagpapamold. Amen? I want to sharpen your mind. I want to teach you. I want to fill you. I want to use you. Pero hanggang ngayon natutulog ka pa rin. You ignore me. Maraming panahon na hindi mo ako pinapansin. Ilang beses ginising sila Pedro. I'm not talking about protection. I'm not condemning. I am not condemning. I just want progress. Sabi ng Lord, He will not condemn us. Hindi niya tayo kinokondemn. I'm not doing this to condemn you, but I want you to progress. I want you to grow. I want you to be rooted. I want to make foundation through you. Because I'm in you. I am you. You are my witness. You are my temple. So where you rooted your foundation? Kasi kapag hindi mo daw ni-rooted yung foundation mo sa Kanya, maaaring maging late na. Maaaring it's gonna be late kasi yung oras mo yung more important than my time. Baka dumating na yung papatay. Baka dumating na yung papatay katulad ng nangyari kila Pedro yung mga nagkalalo. You are my witness. And the more na nabababad mo yung sarili mo sa kasalanan, ako yung kinakanulo mo. Ako yung pinapako mo. Ako yung sinasaktan mo. The more na nilalagay mo yung foundation mo sa kasalanan, paulit-ulit mo ko pinapako, anak. Yun yung sabi ng Panginoon. I want you to have foundation na nagdisiplina, na dinidecide mo, na dinidesire mo. Amen? Yung discipline and desire of the Holy Spirit. The discipline is from you, di ba? Ikaw, kailangan ng Lord, ikaw doon. But that's not religion. I'm not here. Discipline is the fruit of the Holy Spirit. That's not religion. Discipline is the fruit of the Holy Spirit. When you say you have discipline, means you are filled. Amen? Ng Holy Spirit. Nagpapadisiplina ka kasi nagpapasakop ka. Amen? You must decide to act spiritual desire. Kaya sabi ni Jesus, anak, manalangin kayo. Manalangin kayo. Bumabad kayo sa panalangin kasi yung laman mahina, yung espiritu malakas. 'Di ba? Yung laman mo, emotion, feelings, 'di ba? Exhausted ka na, napapagod ka, you are tired, 'di ba? Kasi yung flesh mo lagi ang mas malakas yung flesh, yung flesh, 'di ba? Mas malakas kaysa sa espiritu, kaya pagod na pagod ka. God knows how to balance. Kaya pag napapagod tayo, maaari, hindi tayo nakabalanse. Amen? So wake up. Sabi niya, wake up and pray. Di ba po? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Wake up and pray. Kaya, ang tanong dito, naglumalakad daw ba tayo? Do you go after the Spirit? Sabi niya, or the flesh desire? Tanungin natin sarili natin, i-subcheck natin sarili natin, are we really walking to the Spirit? Or are we walking
to the flesh desire. Kasi they cannot be one. Amen? They cannot be one. Hindi sila pwedeng maging isa. Your calling is calling for holiness. Hindi sa mundo. Kung may taong nagsasabi, you cannot be holy, then they are wrong. God says, you need to be holy because I am holy. Wala daw taong nagiging banal. If that's your mind, then it will, yes, it is impossible to people, but it is possible to, di ba? Imposible sa tao, pero posible sa Diyos. Just believe. Just believe. Kasi kapag hindi ka naniwala that you can be holy and God will give you the glory, you cannot receive the grace. Amen? God designed you for a holy calling. At ang gawa ng laman is not from the Lord. Amen? So the Spirit gives you the desire, but it's up to you to make the decision. Nung nag-decision ka na tanggapin si Lord, bakit ang dami pa rin decision mo ngayon na hindi mo pa rin masuko sa Lord? And then you said that you are believers, and then you said that you are the son of God, and you said you are the adopted child, and you said that you are one. You cannot be one if you're doing, diba? Hindi ka pwedeng magbiyahe ng papuntang langit, tapos yung ginagawa mo, taliwas sa sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, you cannot eat on my table while eating to Satan's table. Amen? Diba? Kapag ang isang tao, pumili ka, halimbawa, ito ikaw, pinili mo yung Diyos sa kabila, tapos ito, gumagawa ng masama. How you say that you're one kung nahahati ang feelings mo? How can you walk in spirit? When you choose this way, kapag pinili mo daw po yung ganito, pag pinili mo yung gumagawa ka sa Lord, tapos gumagawa ka sa demonyo, nakahang ka sa gitna, there is no neutral. Walang ganyan sa pagsunod ng Panginoon. Walang ganito. When you choose this, you choose this situation. When you choose this situation. Ito yung pinili mo. Ito yung pinili mo. Magtrabaho sa Diyos at magtrabaho sa demonyo. This is your choice. This is your decision to hang. But not that's God want us. That's not the design of the Lord. Sa bawat isa sa atin. Walang ganito. Walang naglilingkod na ganito. Ang sabi ng Lord, love me with all your heart, with all your mind, with all your soul. When you say all, what is all means to you? What is all means to you? Amen. God wants us to progress. God wants us to progress. Kaya kailangan po nating magdesisyon sa mga act natin. 'Di ba? It is up to you to eat the daily bread, sabi ng Lord. And now it is up to you to choose me every day. It is up to you to love me. And if you love me, you obey me. Your choice. Your choice. Your decision. Amen? So, ito yung mga nami-miss natin. Kasi ayaw natin ng dinidisiplina. Ayaw natin ng nire-rebuke. Ayaw natin ng kinokorek. Amen? But there's hope in correction. There's hope in correction. Kaya nga minsan iniisip natin yung mga unwillingness ng ating katawan, 'di ba? Yung mga unwillingness ng katulad ng pagtutulog nila Pedro at ng kanyang dalawang kasama, yung disciple ni Lord. Amen. That's not from the demon. That's from the flesh. Laziness.
That's from the flesh. Yung matutulog ka ulit, that's from the flesh. That's not the demon. That's why, ang kalaban natin talaga, itong katawan na to, we cannot rebuke ourselves to our own self. We can rebuke demon, but not you yourself. Di ba? Yung katamaran, di ba? Yung ayaw magpa-disiplina is your decision. It's not from the Holy Spirit. Amen? Kasi ang ugali ng Holy Spirit ay obedience. Di ba? Self-discipline. Love of the Lord. Galing yun sa God. Galing yun sa Holy Spirit. Hindi yun galing sa'yo. Wala tayong maipagmamayabang sa Diyos. But He wants you to decide to choose Him every day and to die 1,000 times. Die 1,000 times. I'm not asking perfection, sabi ng Lord. I'm asking progress. I'm asking continuous progress. Continue. Continue. That's why He said, keep praying, keep asking, keep on praying and keep asking. He wants persistency. He wants continually. Na nagpe-pray tayo, na humingi tayo ng daily bread. Amen? When you ask daily bread, that is the word of the Lord. The word of the Lord. The Lord itself, you're asking Lord to come closer to you. When you discipline yourself, you desire to read the Lord, read the word, desire to choose God, desire to read the Bible, worship, pray. That is the desire of the Holy Spirit. Desire to save other people. That is the desire of the Holy Spirit. And God needs you to do that discipline. Amen? Yes, kalaban natin ng demonyo. It will confuse you. It will tempt you. Pero hindi ka pwedeng utusan ng demonyo na gawin mo to kung hindi ikaw ang nagdesisyon. You cannot blame anyone. Decision mo yun. That's your decision. Hindi ang demonyo nagdi-decision sa'yo. He cannot touch your decision. It is you. Like how God cannot touch you. God can give you desire. But it's you to discipline yourself. Commit yourself to discipline. Amen? Fill yourself with the Holy Spirit. Don't guilt yourself and don't condemn yourself. That's not the word of the Lord. Right now, kung naririnig mo to, God wants you, meron ditong nakakaramdam ng guilt and condemnation. It's not. It's not. It's not. God wants you to stop doing this. God wants you to grow. God wants you to draw yourself near to Him. God wants to lead you. But how can God do that to you if you don't commit yourself to discipline? God wants to change your heart, change your mind ng holy things, spiritual discipline. Amen? Sabi nga, di ba, pakibasa nga po sa Colossians 6:9, di ba sabi niya doon yung nag-harvest, yung nagtatanim, di ba? Kapag nagtatanim ka, ikaw din ang harvest nun, hindi si Lord. Amen? Pabasa nga po sa Colossians 6:9. Hanggang ano lang yan, hanggang 4. Ay, 4 po ba? Asan po ba yung verse na, sige, sabihin ko na lang po, 5 ba yun? Di ko alam. Basta, meron po sa Colossus na nagsasabi kung anong tinanim mo, di ba? Yun yung aanihin mo. And, nahaharvest mo yun sa tamang oras at panahon. Na po? Nasa Colossus po yun. Di ko alam kung sa 6 yun na verse or nasa 5 siya. Pero ang sabi ng Lord, di ba po, kung ano daw yung ano mo, yung kung ano yung tinanim mo, yun yung iha-harvest mo. Pero iha-harvest mo yun sa tamang panahon. Kung ano yung mga tinatanim mo na kabutihan, kapatid, ibibigay din yun ng Lord sa'yo. Nagtatanim ka ngayon, di ba? Aalagaan mo yun. Kailangan persistent. Kailangan continually. Alagaan mo si Holy Spirit. Yung tinanim sa'yo, alagaan mo yun. Aalagaan ka rin niya pag inalagaan mo siya. Diba? Pag minahal mo siya, lalo kanyang mamahalin. Pag naging tapat ka sa kanya, lalo siya magiging tapat sa'yo. He is faithful. And we're not. Kaya nga ang faithfulness nasa prutas din ng banal na espiritu, wala yun sa'yo. Kaya labanan mo yung sarili mo. Labanan mo yung katawan natin, no? Ang disiplina po is mark of the
Holy Spirit. 'Di ba? Mark yun ng Holy Spirit. Hindi yun mark ng religion. Kaya kung ayaw natin ng dinidisiplina, parang sinasabi natin ng ayaw natin ng Holy Spirit. Because self-discipline is from the fruit of the Holy Spirit. Amen? It is mark of the Holy Spirit. Amen? Galatians 6:7, sabi niya po dito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. 'Di ba? Ang Diyos ay di madadaya ni numan kung ano ang hinasik ng tao, iyon din ang kaniyang aanihin. Amen? Ano yung tinanim mo sa Lord? Amen? Ano yung tinatanim mo? Kasi if if nagtanim ka ng mabuti, mabuti din yung aanihin mo. If nagtanim ka ng masama, you will receive it. May consequence yun. May consequence yun sa Diyos kasi bakit? He is just. He is just. Amen? Oh, tama. He is just, right? Justice ang Diyos. Kaya lang alam niyo kung ano yung napakadelikado pag hindi tayo naging concerned about this? Maraming nadadamay. Your decision, hindi ka na lang nagdi-decision ngayon. Maraming nadadamay sa bawat decision na ginagawa mo when you fight in the Lord. When you neglect the Word of God. When you turn around your back to the Lord. Madaming nadadamay. Madaming madadamay. Hindi pwedeng saktan ng demonyo ang Diyos. Kaya ang sinasaktan ng demonyo, yung mahal ng Diyos. There is no power ang demon sa Diyos because he also a servant of God before. 'Di ba? Pero magkakaroon lang ng kapangyarihan ng demonyo sa'yo kung pahihintulutan mo siya. Kung mas nakikinig ka sa opinyon ng tao kaysa sa sinasabi ng Diyos. When you're against me, you are not in me. Sabi ng Lord, kung ikaw ay laban sa akin, ikaw ay hindi sa akin. Sabi ng Diyos. Kaya kung meron tayong ginagawa at meron pang part ng buhay natin na hindi natin maisuko sa Panginoon, how can we say that we are one? How can you say that you are one? Kapag ba ang mag-asawa, nagdesisyon ng desisyon, kailangan ba hiwalay? 'Di ba? Hindi ganun yon. Relationship is not like that. Isipin niyo daw pong mabuti. Kapag ba nagdi-decision kayo, 'di ba? At hindi mo ginawa, do you think it's a decision? Hindi. Kapag hindi ka daw kumilos at hindi mo ginawa yon, it's not decision. Ang decision mo ay walang gawin. Amen? Yun ang pinili mo, yung wala kang gagawin. Amen? Kaya napakahalaga po ng disiplina. Fight your flesh. Don't give it opportunity to control you. You have the armor of God na binigay ng Panginoon sa atin. Bakit may helmet? Kasi ayaw ng Lord na i-control ka ng mundong ito. Amen? Ayaw ng Lord. Kaya maging consistent ka. Amen? Kaya mag-progress tayo. No? Mag-progress. Just progress. A little bit, a little bit. Diba? Magbasa ka. Kahit 5 minutes ka magdasal muna. Diba? Magdasal ka lang muna ng 5 minutes. Diba? Pagkalipas ng isang linggo, hahaba na ng hahaba yun. Pagkalipas ng ilang linggo, ilang buwan, kapag nasanay ka na nagdadasal ka, nagpapasalamat ka, nagpupuri ka sa Panginoon, it will grow. Little things na sinusurrender mo sa Panginoon, it will grow. That's the foundation. You cannot fight the battle without basic. Hindi ka makakapagtayo ng bahay mo kung wala kang pundasyon. God cannot live in you if you don't have the foundation from Him. Kung wala kang matibay na relasyon sa Diyos, paano tayo magagamit ng Panginoon? Paano ka makikipaglaban sa battle kung wala kang foundation? Ito yun, discipline. Amen? Maging rooted sa Word. Maging filled by the Holy Spirit.
You ask people to pray. Ikaw naman, walang prayer time. Yung kahit konti lang. We, walang believers na feelers. We are not feelers. Hindi tayo nakabatay sa feelings. Nakabatay tayo by belief. By belief. Okay? We are believers. Okay? Discipline our heart. Amen? Discipline our mind. Amen? So number 2, God wants you to be intentional. God wants you to be intentional. Intentional mong gawin yun. We are designed to be intentional. Pabasa nga po sa Acts 17:26 tsaka 27. Acts 17:26 and 27. Sabi po rito, mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. And Amen. 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Purihin ng Amen. Panginoon. Ang sarap, di ba? Ay, di ba? You are mine. Sabi ng Lord, I choose you. But ang tanong, are you choosing God? Nagpapagalaw ka ba sa Kanya? Nagpapadisiplina ka ba sa Kanya? Nagpapakorek ka ba sa Kanya? Diba? Kasi nga sa lumang tipan, di ba, kahit sa bagong tipan, may isa ka lang na hindi sinunod. Lahat yun, wala na. Amen? Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun ang pagsunod. Everything. God wants you to be in Him. One decision, one power. Abide in me and I will abide in you, sabi ng Lord. Amen? Diba? Kaya yun ang sikreto, maging intentional tayo. Nakadesenyo ka para sa intention. Pero kailangan nating disiplinahin yung ating sarili. Kailangan maging intentionality. Number 2, intentionality. Ang foundation mo, matatayo mo kung ikaw, spiritual growth mo, mag-grow kung ikaw ay intentional na gagawin. Kahit may Holy Spirit ka, kung hindi ka magdidesisyon sa lahat ng bagay, live the awareness of the presence of the Lord. Mabuhay ka na alam mo na katawan na ng Diyos yan. Pag may kachat kang ibang tao, yung mata mo, mata ng Diyos yung ginagamit mo. Hindi ka lang aware. You are not aware sa presensya ng Lord. Yung lahat ng hinahawakan mo, ng kamay mo, pag ginamit mo to sa mga bastos, yung mga kamay mo, you are touching the body of the God. Tama? Binabastos mo yung katawan, yung templo ng Diyos. Tama? Amen po ba? Kapag nakikipag-sex ka sa online, amen? Kapag nanonood ka ng pornography, kapag yung mata mo mas ginagamit mo sa mga social media, Instagram, TikTok, 'di ba? Mga walang kabuluhan na bagay. You are using the body of Christ. And you have to understand that God is living in you. At the more kang sumasaliwa sa gusto ng Panginoon, 'di ba? Sinasaliwat mo din yung isip ng Diyos. Para mong sinasabi na mas magaling ka kaysa Lord. Alis ka na dyan sa upuan mo, sa trono mo. Ako uupo dyan kasi mas alam ko yung mabuti para sa akin. You are not God. You are not me, sabi ng Lord. Diba? Hindi mo alam kung ano mas mabuti sa'yo. Kaya I come into you. Into you. I come in you. Kaya ako pumunta sa'yo kasi hindi mo alam yung ginagawa mo. Kasi hindi mo alam yung decision mo. Kasi hindi mo alam yung iniisip mo. Kaya si Jesus Christ, binigay niya si Holy Spirit para ma-empower tayo. But you need to be aware sa presensya ng Diyos.
And you have to be intentional. Ang prayer, ang fasting, those kind of spiritual growth na is must. Dapat ginagawa ng isang believers. Jesus Christ pray. 'Di ba? Katulad doon kay Pedro, 'di ba? Tulog sila ng tulog, 3 beses bumalik. Hindi niyo ba talaga kayang labanan? Sabi ng Lord. Ito yung sinasabi ng Lord sa atin. Hayo, hindi mo ba kayang labanan yung laman mo? Talaga bang nagpapaalipin ka na sa laman kaysa mas gusto mo na ako ang gumawa ng plano sa buhay mo? Ako ang magbigay sa iyo ng mga plano. Hindi yung plano mo. Kasi anak, marami ka ng plano. At marami ka na ring dinesisyon na hindi apart from my word. You are in the world. You are not in me. Kapag sumusunod daw tayo sa gusto ng mundo, we are not in the word. We are in the world. Amen? Hindi pwedeng maging sistema ng espiritual, yung sistema ng mundo. Hindi pwedeng makaisa ang word sa world. No, 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 no. Hindi po pwedeng mangyari yon. Amen? So, kailangan natin maging intentional. Diba? Kailangan nating i-subject daw. Malalaman mo lang na magiging intentional ka pag inamin mo sa sarili mo na ikaw mismo sa sarili mo at ako mismo sa sarili ko, i-resist ko. Papatayin ko yung sarili ko araw-araw. Amen? Papatayin ko yung sarili ko araw-araw. At lagi kong pipiliin yung word. Yung word ng Lord, lagi kong pipiliin yung salita ng Diyos kaysa sa phone ko. Sa Facebook ko, sa TikTok ko, sa YouTube ko, sa video ko. Walang masamang manood ng mga video na mga about sa mga word of God. But God wants you to be intentional. See on your own eyes na nagbabasa ka ng salita niya, ng Bible. Command yun, kapatid. Day and night. Joshua 1:8. Gusto mo na sikretong buhay? Gusto mo na magandang buhay? Gusto mo na maasensong buhay? Gusto mo na malagong buhay? Pakibasa nga po, Joshua 1:8. It's a command, kapatid. It's a command. Amen. Joshua 1:8. Ang sabi po rito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dilidiliin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Yes. Yun ang command ng Lord. Antay ka ng antay kung kailan ka maging maginhawa. Antay ka ng antay. It's not in people. Hindi ka magtitiwala sa tao. Ang Diyos ang tutulong sa'yo. Hindi sa tao, kapatid. Sinasabi ng Panginoon sa ating lahat, it's not. Hindi sa tao. Hindi ka matutulungan ng tao. Pwede ka nilang tulungan pansamantala, but that's temporary. Gusto mo ba ng temporaring langit? Sabi ni Jesus, let the heaven be on earth. Diba? Diba, Ama namin sa langit ka, sambahin ang ngalan mo pa sa amin sa kaharian mo. Sundin ang loob mo. God want the heaven here. The peace here. Sa'yo. Huwag mo ibigay sa ibang tao. Ikaw yung pinili ng Diyos. Huwag mong hingi ng opinion ng ibang tao. Ikaw ang dinidisiplina ng Panginoon. Ikaw ang sinasabihan ng Panginoon ngayon. Diba? Tigilan mo muna yung mga yung mga device mo. You will gain nothing. You will gain nothing. 'Di ba? Kung hindi about sa Jesus, about sa Lord ang ginagawa mo, you gain nothing. Nag-aaksaya ka ng oras. 'Di ba? Tapos ina-expect natin na yung flesh natin mamamatay? Kung mas higit naman yung laman? Hindi. But in order to begin, you need to be intentional. Amen? Alam mo, ang sekreto daw na gusto mong masimulan na ngayon, di ba? In order to begin, you need to begin. Amen? Huwag mong pahirapin, kapatid. Huwag mong pahirapin yung sitwasyon. Kung gusto mong magsimula, sabi ng Panginoon, magsimula ka. Magpakatatag ka. Sabi ng Lord sa Joshua 1:9, magpakatatag ka. Kaya nga yung word muna para maranasan mo yung katatagan, yung strength ng Lord yung power ng living word from the living God inside you.
but enable to choose. Amen? To begin is you have to begin now, hindi bukas. Hindi sa isang araw. In order to pray daily, you need to choose to begin. In order to read the scripture, every day you need to develop. Amen? Intentionally. Ito yung order mo sa life mo. Ito yung life order ng Lord. It is a command. It is to discipline intentionally. Diba? So when you choose the daily decision in your life, you are entering the life of discipline. The life of spirit. It's not from me, it's from the Spirit of God. Self-discipline is a fruit of the Holy Spirit. Amen? So purihin po ang Panginoon, no? Kaya tinuturuan niya tayo dito kung paano tayo i-change natin ang ating mga sarili na intentional. Alam niyo kung bakit tayo kailangan mag-change, mga kapatid, 'di ba? Ang mundong ito nagbabago, but not God. Ang tao nagbabago, but not God. Ang sistema nagbabago, but not God. Amen. Kailangan mong maintindihan. Kailangan mong buksan daw yung puso natin, yung isip natin ngayong oras na to, na baguhin mo yung foundation ng spiritual growth mo. Yung spiritual growth natin. Everything change. Lahat nga mabilis na ngayon eh. Umorder ka ng ganito. Ang bilis, speed. Speed, di ba? Ang bilis-bilis. But God wants you to slow down. Slow down. Slow down. Ang sabi ng Lord, slow down anak. Because your time is not my time. Your word is not my word. Your feelings is not my feelings. Your plan is not my plan. Slow down. Hindi daw siya katulad ng mundo na to na gusto nagmamadali lahat. Lahat ng ino-order ninyo, automatic nandyan sa inyo. But there is no shortcut in my discipline. Walang shortcut sa disiplina ko. You need to slow down. You need to grow in the Spirit of God. Not in the spirit of flesh. You need to die every day. Dahil malakas ang laman at malakas ang espiritu ko, mahina ang laman mo. Kanino ka magtitiwala? Sa decision mo? O sa wisdom ko? Di ba? Sa karunungan mo? O sa karunungan ko? Nasaan ka ba nung ginagawa ko yung mundo? Nandun ka ba nung sinabi mo na gawin ko yung puno? Gawin ko yung dagat? Gawin ko yung mga hayop? I give you the authority to name everything in your life, but not the plan for your life. Not your time, it's mine. Sa akin ka. Pero kanino ka nagpapagamit? If you said that we are one, kaninong desisyon yung ginagamit mo? Bakit patuloy ka pa rin lumalaban sa kanya? Ba't lumalaban ka sa akin? Why you always choose yung mga bagay na nasa delikado kang sitwasyon? Huwag mong antayin na ma-late na lahat, sabi ng Lord. Huwag mong antayin na mahuli na ang lahat. Hindi mo alam ang pagdating ko? Kakatok ako sa pintuan mo na baka hindi ka handa. At sayang ang lahat ng mga pinagpagalan mo, sayang ang lahat ng mga pinagpaguran mo kung hindi ako ang namumuhay sa buhay mo, sa puso mo, sa isip mo, sa mga gawa mo. Paano mong sinasabing anak kita kung ang mga gawa mo ay gawa ng Satanas, gawa ng demonyo? Anak, kinakausap kita? Kinakausap daw tayo ng Lord. Yes, Jesus. I want you to grow. Gusto niyang magkaroon tayo ng matatag na pundasyon. Gusto niyang mag-rooted tayo sa salita niya. Kahit isang tao, wala akong gustong mapahamak, sabi ng Diyos. Hindi ako nagpakamatay para mapahamak ang mga tao. Pero bakit lagi kayong nagdidesisyon na huwag akong piliin?
Dahil sa panahon na pinipili ninyo yung gusto ng katawan ninyo, gusto ng puso ninyo, gusto ng isip ninyo. Yun yung mga panahon na pinipili nyo yung laman ninyo at hindi ako. And I cannot live like that. Hindi pwede akong mabuhay na kasama ng laman ninyo. Hindi ako pwedeng makipag-isa sa laman ng tao. Dahil I am holy. I am holy. You must be holy, sabi ng Lord. I am holy. We cannot be one. Kung yung gusto mo pa rin yung nasusunod, we cannot be one. Kung yung decision mo laging humiwalay sa gusto ko sa'yo, I will never harm you. Kung merong nagmamahal sa'yo ng higit sa pagmamahal ko, sabihin mo. Kung merong nagmamahal sa'yo sa higit sa sakripisyo na ginawa ko para sa'yo, anak, sabihin mo. Sabihin mo sa akin kung may humigit sa akin, bakit hindi mo ako piliin? Bakit ayaw mo ako papasukin sa buhay mo? Bakit sinasamahan ng unholy? Yung holy, I cannot. Hindi ako makakamove, hindi ako makakatrabaho, hindi ako makakakilos. I want all to save you. Gusto ko lahat kayo maligtas, sabi ng Diyos. Gusto ko lahat kayo maligtas. Anak, pakinggan niyo ko. Makinig ang may pakinig. Pakinggan niyo ko. Pakinggan niyo ko. Pakinggan niyo mga salita ko. Ito ang magbibigay sa inyo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ako ang buhay. Ang salita ko ay buhay. Ako ang puno na nasa batisan. Ako ang nagbibigay ng provision, anak, hindi ang tao. Ako ang nagbibigay ng blessing, anak, hindi yung tao, sabi ng Lord. Anak, magtiwala ka sa lakas na ibibigay ko sa iyo na kaya kong gawin sa mga plano mo sa buhay mo. Hindi kita sasaktan, hindi kita sinasaktan sa mga panahon na binibigyan kita ng mga trial sa buhay mo. Hindi kita sinasaktan, anak, tinutuwid kita. Tinutuwid kita. Dinadala kita sa apoy para mas maging maganda ka, hindi para saktan ka, kundi para makita ko kung gaano kaganda ang kalalabasan mo dahil ako ang magagawa. Ako ang banal na espiritu na gumagawa. Ako ang banal na espiritu na nagwo-work in you, hindi ikaw, anak. Pero paano? Paano kung hindi mo surrender to? We need to be one, anak. We need to be one, sabi ng Lord. Hallelujah, Jesus. We need to be one. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Hallelujah. At pangatlo po, in Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Ayan. At pangatlo po, organize. We need to be organized. We need to be organized. Hallelujah. We need to be slow down. Pangatlo yung organized dahil He is an organized God. Simula nung ginawa niya yung mundo, inorganize niya. You are my steward, sabi ng Panginoon. You are my steward. Ako yung God. Ako yung Diyos mo. Amen? And spiritual power is different to spiritual growth, to spiritual things na ginagawa ng Panginoon. Amen? Ang sinasabi ng supernatural faith yung binibigay daw po ng Panginoon sa atin. Ang spiritual naman daw po, yun ang binibigay niya sa atin. Amen? To have the discipline. Spiritual growth is discipline. Pag naramdaman mo na, pag nakita mo na, at naramdaman mo na daw ang spiritual growth, God hindi siya magdadamot sa spiritual natural. Yung spiritual natural, that is the prophecy, mga gifting ng Panginoon, but want to mold you, your character, more on the spiritual gift. Amen? Because it will come. It will from the Holy Spirit. The power of supernatural faith, supernatural healing, miracle healing is from the power of the Holy Spirit, but God wants you to mold spiritual growth. Amen?
Spiritual growth yung binabago ng Lord. Enable for you na maging handa sa battle ng spiritual gift. Kaya, kaya yun yung ino-organize ng Lord. Amen? Kailangan natin tinitrain yung sarili natin in progress. No, inuulit ng Lord, God never condemn us. He want to progress. He want us to progress. He want us to grow. No, marami na daw matagal sa ano na naniniwala sa kanya pero hindi daw tayo naniniwala sa power that God can transform us from holiness, from holy to holy, 'di ba? 'Di ba from sa marumi, 'di ba, hanggang sa malinis, ang Diyos ang gumagawa. Pero you need to let God to do that in your life. Kailangan natin 'yun. 'Di ba? Kasi sabi ng Lord, sabi niya, pinagkatiwalaan ko kayo. Sa bawat pinagkakatiwala ko sa inyo, babalik ako at hihingin ko sa inyo kung paano kayo naging mabunga. Haharap tayo sa Panginoon. 'Di ba? Katulad ng mga reward na binigyan niya sa Matthew, yung binigyan niya ng pera at bumalik siya, 'di ba? Kung paano mo pinagyaman 'yon, paano ka nag-grow sa foundation mo, anong ginawa mo anak sa mga iniwan ko sa iyo, 'di ba? Kasi God iniwan daw niya po yung Holy Spirit sa atin, 'di ba? Paano daw natin ginamit 'yon? 'Di ba? Kaya kailangan maging organized tayo. Ang lahat ng ginawa ng mundo, ang lahat ng ginawa ng Diyos sa mundong ito, lahat organized. Even the solar system, lahat 'yan organized, hindi sila nagkakabangga-bangga. Amen? Yung paggawa niya sa tao, simula sa dagat, simula sa puno, mga isda, 'di ba? Langit at lupa, liwanag at dilim, lahat 'yun naka-organize. Kaya gusto ng Lord naka-organize ka din. Commit discipline. Be intentional and be organized, sabi ng Panginoon. This is your foundation. Kaya hindi sapat na may salita, na may Holy Spirit. Ang sinasabi ng Lord, I need you, anak. I need you. I need you. Kailangan niya ng one, maging isa. Maging isa daw po. 'Di ba? Kasi sabi ng Lord, no? Kung nasa ng correction, andun ang pag-asa ng new direction. Where is the correction is the hope of direction. Kung nasaan daw ang correction, 'di ba? Andoon daw ang hope, ang pag-asa ng bagong direksyon. Kung nasaan daw ang correction, amen, nandoon ang pag-asa ng transformation. At kung nasaan ang correction, 'di ba? Andun yung posibilidad na mabago tayo ng Diyos. If you decide, we must slow down this moment. Hindi tayo mga parang order sa online. Ang gusto ng Lord, konti-konti, binabago tayo. Yung unti-unti, learn to abide in His presence. Sabi ng Lord, di ba? Learn, di ba, how to be one in the Holy Spirit. Di ba? Hindi siya, hindi siya pumili ng mga tao na perfecto. And do not condemn yourself, sabi ng Lord. I choose you. Ako yung pumili sa'yo. Ako yung mag-i-equip sa'yo. Ako ang gagamit sa'yo, anak. But let me discipline you. And let yourself be intentional in me. Let organize, di ba? Mag-organize. Kailangan magkaroon kayo ng relationship through Him. Pray more. Read more. Be intentional. Ano po, para purihin ng Panginoon, ano po sa kanyang mensahe ngayong araw na to. And I hope and I pray na may nakuha kayong mga mensahe, may nakuha kayo, binaon nyo, baunin nyo, no? And God said to you right now that He is in you. Slow down, anak. Sabi ng Lord, nasa paligid mo siya ngayon. Nasa iyo siya ngayon. 'Di ba? Na maramdaman mo yung pangungusap niya sa oras na to ngayon. 'Di ba na patatatagin niya sa pamamagitan ng kanyang mga pangako, yung mga problema mo. But you have to depend on my promise, anak, hindi sa problem mo. You have to magnify my word to you, not to your problem. Yung promises kong i-magnify mo sa buhay mo, I am with you, anak. Nasa iyo siya ngayon. No, yung sinasabi ng Lord right now. No po, sinasabi niya, slow down, anak. I am with you. Huwag kang magmamadali. It's not your timing. It's my timing. Slow down. Slow down. Slow down. Sinasabi ng Lord po, no? Ngayong oras na to, nasa kwarto mo siya.
Nasa tabi mo siya, andyan siya ngayon sa sarili mo, nangungusap siya ngayon. Ang sinasabi niya is slow down. Learn this. I-absorb daw natin lahat ng tinuro niya ngayon. Commit to the discipline, maging intentional tayo, at maging organized tayo sa Kanya. Amen. Makiisa tayo. And you are calling by holy calling, anak. Kapag sinabing holy, you are separate. Sineseparate ka daw ng Lord. Wag mong i-condemn yung sarili mo. You are righteous because of me. Hindi sa sayong gawa. Kaya wala kahit sino sa inyong magmamalaki. You are righteous because of me. Yung wag na daw nating iisipin yung sinasabi ng ibang tao. You are abide in me if you are abide in my word. Pero kung may mga tinatalagsa daw tayong word ng Lord, we are not with the Lord, di ba? Kaya kung ano man yung atin daw pong hallelujah, let's confess. Repent, repent, repent. Sabi ng Lord, i-repent natin. Sabi niya, I want to draw myself closer to you. You need to draw yourself closer to me. Talk to me in prayer. Talk to me through prayer, sabi ng Lord. Amen. Thank you, Jesus. Yun. Kaya praise God at ayusin daw natin, hallelujah, sa organize, isama daw ninyo natin, yung budgeting of time, like you budgeting your money. Gamitin mo daw yung budgeting of time mo na ilaan para sa kanya. Kung paano mong ino-organize yung pera mo na physical, i-budget mo din yung oras mo na para sa kanya. You have to balance budgeting your income, budgeting your time. Diba? I give you the gift of time. You have to give me the gift of your time na desisyonan mo na spend to choose me. Amen. Glory to God. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa mensahe na to, Panginoon, na hindi kami magiging tulog-tulog, Panginoon, kundi gigising kami. And it will never too late, Ama. Thank you for the conviction, for rebuking and correction, Lord God, for this is our hope to transform, to redirect, Lord God, and it's never too late, Ama. Thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you for the faithfulness, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang papuri, pagsambat, pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, makapangyarihan at banal. In Jesus' name, Amen. 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 Ayan, purihin ng Panginoon. Sigurado po, yung mga kinakalawang nating paa, talagang humakbang na naman. Narinig po natin ang mensahe ngayong gabi. Ayan, napakaganda po, tayo po bilang Kristiyano, kung paano natin sinusunod yung salita ng Lord, kung paano tayo namumuhay araw-araw, kung paano